sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kaisa ng simbahan, gunitain natin si Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas, upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa at ang mga kasama nating sa misang ito. Ama naming makapangyarihan, sa pagkasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Jesucristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalap sa pakikiisa kay Kristo at sa pagkapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin, at sinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simon at tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manain, kababata ng tetrakang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo. Buhat dooy naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Lamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kaming Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Purihin ka nawa ng lahat, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kaniya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kaniya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang mga nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang alok ng Panginoon para sa ating lahat, lalo na para sa mga mananalig sa Kanya. Aniya, naparito ako bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Sa unang dinig, para bagang ang alok na ito ay para lamang sa mga taong balot ng kadiliman ng buhay. Halimbawa sa mga taong sobrang kasalanan, sa mga taong sobrang down ang pakiramdam dahil sa mga napaka-matitinding problemang pinagdaraanan. Indeed, they badly need the light of Christ. Datapot sabi ko nga po kanina, ang alok na ito ng Panginoon ay para sa lahat. Sapagkat hindi naman porke ang buhay natin ay hindi balot ng kadiliman, ay nangangahulugan ng tayo ay namumuhay sa tunay na kaliwanagan. Halimbawa na lang po, siguro nakakita na kayo ng bahay na tulad niyan. Bahay na kahit saang silid, living room, dining room, bedrooms, bukas ang ilaw. Hindi ba't ang bahay na yan ang masasabi natin maliwanag na maliwanag? Pero kapag ang bahay ay ganyan, kaunting liwanag lang, masasabi ba natin na ang bahay na yan ay maliwanag na maliwanag? O kahit na halos lahat ng kwarto ay may liwanag, pero may isang kwarto ang walang liwanag. Again, masasabi nga ba natin na ang bahay na yan ay maliwanag na maliwanag? Ganon din sa buhay natin. Hindi natin po pwedeng sabihin na ang liwanag ni Kristo na sinasabi sa Ebanghelyo ay tunay na sa atin kung mayroong parts or parte sa buhay natin na hindi natin pinapaliwanagan sa Panginoon natin. Halimbawa ay yung room ng negosyo o trabaho mo, yung room ng habits natin, yung room ng emosyon o memorya natin, yung room ng relasyon na iniingatan natin, ayaw nating paliwanagan sa ating Panginoon sapagkat ayaw nating ma-expose ang mga maliin natin. O hindi ba't ang Panginoon mismo ang nagsabi sa atin yan? Ayaw natin ng liwanag kasi ayaw nating malantad ang ating mga maling ginagawa. Ang mahirap ay ang masanay tayo ng ganito.
na may mga parte sa ating buhay na hindi nililiwanagan ni Kristo. Yung sabihin natin, okay na yung ganito. Sapagkat kung ikukumpara nga naman ang buhay natin sa iba, hindi naman tayo sobrang balot ng kadiliman. At least meron pa tayo mga konting kaliwanagan. Nagsisimba pa rin naman tayo. Nagpapakabuti pa rin naman tayo kahit papaano. Tumutulong pa rin naman tayo kahit papaano. But then, ang tanong ay, ito nga ba ang kaliwanagang inialok sa atin ni Kristo? Only partial and not full light? Tandaan po natin, ang kaunting kaliwanagan ay pananatili pa rin sa kadiliman. At hindi ganyang uri ng kaliwanagan ang alok sa atin ni Kristo. Kaya nga sabi niya, ayaw niya tayong manatili sa kadiliman. Besides, ang liwanag na binibigay sa atin ng Panginoon ay hindi liwanag na hiwalay sa Kanya, kundi mismong siya. Kaya nga sabi niya, siya ang liwanag siya. Hindi yung something na iba sa Kanya, siya mismo. At ang liwanag ni Kristo ay hindi partial, kundi full. Maliliwanagan ba niya ang sanlibutan? Makiklaim ba niya na siya ang liwanag ng mundo kung ang kanyang liwanag ay partial lang? Hindi, full blast yan. Maliwanag na maliwanag yan. Makapangyarihan ang kaliwanagang yan. Pero po pwede nating limitahan sa ating buhay ang kaliwanagan na yan. Kung may mga areas nga sa ating buhay, ang pilit nating pagtatakpan upang hindi niya maliwanagan. At hindi nga po pamumuhay sa kaliwanagan yan, pamumuhay pa rin sa kadiliman yan. Dahil, in a sense, binibigyan natin ng hold sa atin at ng tsansa sa buhay natin ang kadiliman. Karanasan ang magsasabi sa atin na kapag tayo galing sa liwanag and then pumunta tayo sa dilim, pumunta tayo sa lugar na madilim, sa kwarto, sa silid na madilim, and then we stay there for an hour or two. Paglabas natin muli sa liwanag, di ba? Ang sakit na sa mata ng liwanag, the light is already blinding. At bakit? Ibig sabihin ba nun, the light is brighter than before we entered the room? No. Ganun pa rin ang liwanag. It's just that nag-adjust ang ating mga mata sa dilim. Kaya ang nangyari sa pag-adjust ng ating mga mata sa dilim, hindi na tayo sa dilim nabubulag, kundi sa liwanag na. Dahil naging at home na sa dilim ang ating mga mata. At yun po ang delikado sa pagkakaroon ng dilim sa ibang parte ng buhay natin. Sapagkat po pwede natin itong makasanayan at pwede pa nitong mahawa ang ibang parte, aspeto ng ating buhay. So much so na hindi na natin hangarin na tuluyang magliwanag ang buhay natin. Huwag po sanang ganon. Kaya sa misang ito, tanungin natin ang ating sarili. Let's be honest. Ano yung mga parte sa buhay natin ang tinatakpan natin para hindi maliwanagan ng Panginoon natin? Ano yung sabi ko nga nung nakaraang linggo, kapag tinatamaan tayo ng salita ng Diyos ay ini-ignore natin? Ano yung ayaw nating pinag-uusapan? Ano yung hindi natin kinukumpisal? Ano yung kasalanang nagiging at home na tayo? Ano yung ikinahihiya natin? Ano yung kinatatakot natin? Ano yung ikinalulungkot natin? I-address natin. Harapin natin. Ilagay natin sa kaliwanagan ng Panginoon natin upang tuluyang magliwanag ang buhay natin. Tandaan natin na ang buhay na gusto ng Panginoon para sa atin, katulad ng sinabi niya noong nakaraang linggo, ay buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na kumpleto ng liwanag para kumpleto rin ang saya. Besides, mag-a-adjust lang naman tayo sa dilim kapag walang liwanag. Kapag may liwanag, bakit tayo mag-a-adjust sa dilim? Kung pwede naman ting piliin ang liwanag at hindi ang dilim. Sige po tayo. Kapag lagi nating pinipili ang dilim at hindi ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo, baka sa huli, hayaan niyang maranasan natin ang dilim na hinahanap natin, ang impyerno. Huwag po sana tayong umabot sa ganito. Huwag po nating baliwalain ang kaliwanagang inaalok ng Panginoon sa atin upang hindi natin pabayaan ang demonyo na sanayin tayo sa dilim. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
dilim. Tulungan mo akong panabikan at hangarin ang kaliwanagang inaalok mo sa akin. Kahit na ako'y masaktan, kahit na ako'y mahirapan, kahit na ako ay maistorbo sa pagiging komportable ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na ilantad sa iyo ang mga nakasanayan ko ng dilim sa buhay ko, upang ang alok mong kaliwanagan ay talagang suminag sa buhay ko at sa buhay ng mga tao sa buhay ko, lalo na sa pamilya ko. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Posible. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kung tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo, higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos. Gusto niyang liwanagan ang buhay mo para hindi ka malito, para hindi ka matakot, para hindi ka malungkot, para maging masaya ka. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong sanayin ang sarili mo sa dilim. May mas magandang buhay na inaalok sa iyo si Kristo kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na laan, patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay magkapiling. Pagliligtas mo ngayon inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Nahahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na laan, patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo,
magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Heso Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, at Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilala na yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, Purihan, magpakailanman. magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nasa piling niya, O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag, at sa aking maawa't mabang. Buhay ko may pagtangkad, buhay ko may pagkantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako
nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailan paman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala na sa Isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet at kapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikitsat sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para marami po tayong matulungan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love